Hello once again. Hello Thursday. Good morning. God refutes all. Our verse naman, we have a devotion naman today, no? Our verse of the day is 2 Timothy 4:7. Chapter 4:7. Sabi dito, I have fought the good fight, I have finished the race, have kept the faith. Sa Tagalog naman, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa aking pananampalataya. This verse is encourages us perseverance in faith and staying committed to your purpose despite our challenges. Diba? So, gaya ng sinabi ni Pablo, Apostol Pablo, 'di ba? Na nakikipaglaban ako ng mabuting laban. Tapos ko ang takbo at naingatan ko ang pananampalataya, 'di ba? Sabi ni Pablo. How nice. At ito talaga si Pablo ang pinaka model natin sa ating life dito sa mundong ito. Nakikipaglaban siya sa buhay at tumindig para sa tama, 'di ba? Tinapos na niya ang kanyang misyon sa buhay at pinili ni Pablo na manatili sa Diyos hanggang sa huli. 'Di ba? So, ang ganda. Ang gandang pagbulay-bulayan sa isip natin ang life ni Pablo. So, let it brown it further. Sabi dito, hinarap ni Pablo ang mga pagsubok at pagtulong at hinarap ni Pablo ang mga pagsubok at patuloy niyang natatagumpayan, di ba? At nagtagumpay siya, of course, kay Kristo. Hindi hadlang ang edad o hirap sa plano ng Diyos at patuloy na nagtitiwala sa sumubok sa Diyos. At sumunod sa Diyos. Diba? So, ang gandang pakinggan talaga ng ating mga revelasyon sa buhay natin na ang pagkikipaglaban sa buhay. Diba? Despite sa mga challenges natin, ang daming mapagsubok, pero nanatili tayong may pagtitiwala sa Diyos. At dahil kasama natin siya, tayo na may faith. Okay. We have a reflection. Ano ba kaya ang reflection natin dito? Diba? Reflection time. Anong laban ang hinaharap mo ngayon? Is it about work, relationships, or personal struggles? Personal struggles naman, sa life situation, sabi dito sa life situation, we just pray. Diba? We just pray about it. Magsabi sa Diyos na parang ang lahat ng mga pinagdaanan natin at humingi ng guidance sa Kanya. At yung humingi ng guidance, yung seek support, diba? Na wala naman akong uunahin dito kundi ang Panginoon, diba? So, paano natin daw maintindihan ang pagtakbo mo sa buhay? Paano natin maintindihan at maiintindihin ang pagtakbo sa buhay? Feeling mo ba na stuck? Or na-track lang? Di ba? Or na-track lang ba? So, kung gumawa tayo ng prayer, ng plan sa ating isipan, di ba? Kung trabaho naman, di ba? Ang gusto nating itatakbo, financially struggleness sa ating buhay dahil ang hirap igalaw, diba? Yung life situation natin is normal, diba? As reality of life is normal na ups and down, meron tayong mararanasan na ang baba talaga natin, diba? Ang laking kulang natin, ang laking wala sa atin, diba? Maubusan tayo lahat-lahat.
Mabusan tayo ng pira, di ba? Marami tayong bayarin, yung mga ganyan. So, gumawa tayo ng listahan ng mga posibleng gusto tayong magtrabaho dahil kulang tayo ng income. Bawa tayo ng posibleng mga freelance o work na kaya natin gawin, di ba? Kagaya ng mga simpleng mga bagay na makaka-income tayo. So, that is a source, di ba? Mag-apply kahit sa mga maliit na trabaho, di ba? Maliliit na tindahan o trabaho, basta kaya lang natin. Talk to the family, di ba? Seek support, di ba? Talk to the family or friend na makapagbigay ng advice sa atin. At yun, maiisip din natin, ito pala yung gagawin, di ba? So, ganun lang yung pakikipaglaban natin sa buhay. Pero, kahit mahirap ang financial natin, huwag natin ipawalang bahala. Nanatili pa rin yung ating tapat sa ating Panginoon. Manatili na may pag-asa. Hopeful, di ba? May pag-asa at puno ng pananalig, di ba? Sa Diyos. Dahil, we cannot do without God, di ba? We are nothing about strength. Kung hindi tayo humingi sa Lord ng gabay, 'di ba? Kung hindi tayo humingi sa Lord ng gabay, hindi natin matatayuan kung sino tayong namumuhay dito sa mundong ito. Always trust to the Lord, 'di ba? Always trust to the Lord sa kanyang mga plano para sa atin. He has plan for us all. Amen? So, for the future, may malaking plano ang Diyos para sa atin. You believe it? You believe it or not? So, I think naniniwala tayo na malaking plano ang Panginoon para sa atin, para sa future kinabukasan natin. If we still believe that God is the powerful, diba? God is the powerful than our fear, than our dreams, than our struggles. Amen? So, kahit mahirap ang pinagdaanan natin, we still believe na aahon din tayo someday. One day, nagulat na lang tayo na, why I arise? Diba? Nasa taas na ako. Dahil siguro sa aking faithfulness. Of course, we believe in ourselves. Dahil alam natin yung ating sarili, we do. Diba? Why not? So, we and the Lord is only to know about our life. Ako lang. At ang Panginoon ang nakakaalam sa mga gustong mangyayari sa Panginoon. But only the Lord still knows about life. Only God knows about the future in our life. Amen? So, labanan natin ang anxiety. Huwag magpatalo sa haka-haka ng ating isipan at bugso ng damdamin. Dahil, yung mga biglang mararamdaman natin yung mga bad side. Stop. Diba? Tigil ka dyan at mag-focus ka sa mga hakbang na kaya mong gawin ngayon. Amen? Trust the process. Diba? Ang Diyos ang nagbibigay ng tamang timing para sa atin. We still at panatilihin lamang natin ang pagtayo bilang na may pananampalataya sa Diyos. Amen. At hanapin ang mga oportunidad na kumilos. Galaw-galaw para maabot ang mga ninanais natin at makamtan natin ang magandang kinabukasan sa ating pakikipaglaban sa hamon ng buhay, di ba? Paghihikahos sa buhay at basta kilos lang. Di ba? Dahil faith without action is dead. Amen? So, kilos lang. Dahil gusto ng Panginoon na nakikita sa atin na
yung ating pananampalataya ay ginawa natin. Diba? Hindi naman siguro tayo mag-trust, magtitiwala kung wala tayong tiwala. Diba? In reality, life. Diba? So, kung gusto pa nating pag-uusapan ang mga at pagbulay-bulayan yung ating mga verses na mga binabasa na everyday, ito ipagpatuloy natin sa ating mga sarili, di ba? Bawat isang hakbang at bawat hakbang, bawat process sa ating buhay, mararamdaman natin 'yon. At hanggat maiintindihan natin kung ano talaga ang pakay ng Diyos, ano ang pakay ng Panginoon para sa atin. Di ba? Sa maiksing panahon na lamang tayong naninirahan sa mundong ito. Maiksing panahon na lamang. I will believe na maiksing panahon na lamang tayo naninirahan sa mundong ito, sa mundong ibabaw na ito. Diba? Keep praying. Keep praying. Still praying. Manalangin pa rin tayo kahit hindi natin alam ang buhay natin na bukas o makalawa. Someday, somehow, mawala na rin tayo dito sa mundong ito. Diba? Only God knows. Diba? So, keep praying depending in our life situation. Diba? Keep happy living and a wise man. Diba? Mas maganda tayo mga wiser than ever. Diba? Ang ating pagka-wise sa ating pagkatao, yun ang itanim natin sa isip. Na God will work in our life. Diba? God is still making a beautiful future in our life. Diba? Wonderful life naman talaga yung ating nahakbangan dito, yung ating ginagalawan, yung ating natatahak. It's a wonderful life. Nagdidepende lang kasi sa atin, pagkatao. Kung paano natin dinala ang a wonderful life na binigay ng ating Lord sa atin, di ba? So, yun, keep living alive, happy and enjoy. Di ba? Enjoy lang natin yung ating mga paghihirap na nadadaanan. Diba? So, yun lang. Still here na lang. Muna and have a good day. Diba? God keep going will lead us alive. And God loves you forever. Have a blessed day.